Pera ng Pasig, pinagdamot ni Mayor Vico Sotto ayon sa kalaban. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan nating alkalde ng lungsod Pasig ngayong araw po ng linggo, April 27. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike at share na rin po mga parokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tumirada na naman po sa incumbent mayor ang Marites ng Pasig patungkol sa savings ng lungsod worth of 25 billion kung saan ayon po dito ay nararamdaman daw po ba ng Pasigueño ang pera ng lungsod at wag daw po dapat ipagdamot ito ayon sa kalaban nito. So pakinggan po natin ang pahayag nito sa isang caucus sa isang barangay. Isa pang gusto kong iklaro kung totoo ba o hindi. Yung mga bata ba nakakuha ng uniform sa school? Malapit na magtapos yung eskwela. Totoo ba yun? Ha? So late siya or late? Hindi. Hindi siya late. Advance. Para sa susunod na school year. Si Nanay natawa. Di ba June ang pasukan? Kaya advance. Hindi, syempre bilang isang nanay, may 4 akong anak. Nakakalungkot kasi di ba minsan napipilitan tayo mangutang o manghiram ng pera para lang makumpleto natin yung uniforme at gamit ng mga anak natin. Kasi gusto natin pagpasok ng mga anak natin, kumpleto gamit at uniform. Tama po ba ako? Diba? Ayaw natin yon. Kung kami ang papalari ng Team Kayagis, bago magpasukan, may uniform at gamit na yung mga anak ko. At isa pang gusto kong malaman, ang scholarship ba, pag scholar ka, anong grade kailangan? Taas naman. Parang pag diba, parang nagiging hadlang ang grade para maging scholar ng isang bata. Baka pwede natin babaan yung grade, no? Para maging scholar pa rin sila, no? Kaya na ba yun? Kaya na ba yun ng mga bata? 85? Kaya? Yan ang gagawin natin. Bababaan natin yung grade level ng 85 para maging scholar. Lilinawin ko sa mga bashers ko, baka iba na naman ang pagkakaintindi. Magiging grade ng bata 85 para maging scholar. Hindi dapat hadlang ang grade para makapag-aral. Katulad ng sabi ni Consi JR, education is the key to success, di ba? Kailangan lahat ng bata nakapag-aral. At ang pangarap din namin, pati almusal nila, bibigay namin sa kanila. Para gusto ng bata, pagpasok, no? Kasi minsan, di ba kaya mababa ang grades, minsan gutom yung bata. Kaya mas maganda na pakainin din natin sila. Breakfast, libre na, no? Yan ang mga pangarap natin para sa mga Pasigueño. Hindi naman malaking mahirap gawin eh. Diba? Hindi mahirap gawin. Ang laki ng pondo ng Pasig. May savings nga tayo na 25 billion. Naramdaman niyo po ba? Diba? Hindi dapat ipinagdadamot ang pera na dapat para sa bawat Pasigueño. Tama po ba ako? So yun nga mga kaparokya, ayon sa kalaban ni Mayor Vico Sotto, late daw di umano ang distribution ng school uniform o gamit sa school ng mga mag-aaral na Pasigueño. Tila pang iinsulto pa nito mga kaparokya, hindi daw late kundi advance for the next school year ang mga uniform na dumarating sa mga mag-aaral. At ayon pa dito ay gagawing 85 ang passing grade ng mga scholar sa Pasig kung saan hindi daw dapat hadlang ang grades para makapag-aral ang mga batang Pasigueño. Dagdag pa nito mga parokya, nararamdaman daw po ba ng Pasigueño ang savings na worth of 25 billion na dapat daw di ipinagdadamot. Well mga kaparokya, umarya na naman po sa pagkamarites ang kalaban ni Mayor Vico Sotto. Okay, let's try to figure it out mga kaparokya or i-analyze po natin ito isa-isa. Una, ang school uniform or gamit ng mga bata para sa akin kalokohan na maibigay po ito bago magpasukan. Bakit kanyo?
dahil hindi mo pa alam kung ilan ang magiging estudyante na nakapag-enroll na. At kung nakapag-enroll na, masisiguro ba na lahat ito papasok talaga? Hindi ganun kadali ang distribution ng gamit dahil sa dami niyan, and exage naman magtatapusan na ang school year, dun pa lang maibibigay. Yun po ang sabi ng kalaban ni Mayor Vico. I think pinakamatagal niyan at least a month. Kaya for me, kalokohan po ang nasagap na balita ng katunggali ni Mayor Vico. Doon po tayo sa totoo. Pero ang maganda dito mga parokya, kahit late ay may matatanggap silang gamit school coming from the Pasig government. Meron pa nga silang 1,500 communication allowance na tanging Pasig City lang ang gumawa sa buong Pilipinas. Since uniform lang ata problema ng kalaban ni Mayor Vico Sotto, di gamitin muna ng mga estudyante yung lumang uniform hanggang sa dumating yung bagong uniform from Pasig government. Ganun lang kasimple yun. Wala naman perpekto eh. Kayo mga parokya, anong suggestion nyo patungkol dito? At isa pang minamarites nito mga parokya, yung about sa scholars. Ang scholars po ng Pasig ngayon ay more than 20,000 na po from 12,000 bago umupo si Mayor Vico Sotto noong 2019. So in 6 years term nito ay dumoble ang bilang ng mga scholars po sa Pasig. At about po sa grading system for the scholars, kung saan ayon dito ang passing grades daw dapat di umano ay 85. Alam niyo mga kaparokya, nakakalungkot na nililimitahan ang passing grades ng mga scholars. Bakit kanyo? Base sa observation ko mga parokya, ang 85 na grades ngayon ay mababa na, hindi tulad noong araw. Mataas na po ang 85 na grades noong araw. Pero ngayon yung 85 is parang ordinaryong grades na lang po ng mga estudyante. Tsaka maganda pa din yung may mataas na tinatarget na grades or passing grades, kasi nga ang scholars para sa akin ay nagsisimbolo or sinisimbolo nito ang isang katalinuhan at kasipagan ng isang estudyante. Kung lilimitahin mo sa 85, makukontento lang sila sa dapat ganyan lang po ang grades na makuha nila. Pero again, mataas po ang bilang ng scholars ng Pasig today rather than in the past years. And they have also Pag-asa Scholarship Program. Yan naman po yung hindi ganong magagaling na estudyanteng Pasigueño pero gustong makapag-aral. So yan yung sinasabi ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na lalo pang pinapaigting under Mayor Vico Sotto management. Meaning, pinaplano pa lang ng kalaban na gagawa na po ni Mayor Vico Sotto. So another suntok na naman po ito sa kalaban ni Mayor Vico Sotto. Tsaka base sa mga programang inilalatag ni Mayor Vico Sotto, hindi mo ba ramdam ang kaginhawaan ng Pasig? Talagang umaagos po ang Pag-asa sa Pasig. Hindi nga ramdam nito mga parokya dahil lumalabag nga sila sa batas. Yung kumpanya nila lumalabag sa batas. Hindi po paninira yan dahil may sinita na po si Mayor Vico Sotto na construction nila dahil inuna po ang paggawa kaysa sa permit. Kaya imposible talagang maramdaman ng kalaban ng butihing mayor na umaagos ang Pag-asa sa Pasig dahil sila mismo ay lumalabag po sa batas. Tsaka 22 billion to 24 billion lang po yung budget ng Pasig ngayong 2025. Hindi po 25 billion. At hindi po savings yun. Budget po yun. Masyado kasing exage mga kaparokya. Anyways, matatalino ng mga Pasigueño, di na madadala sa puros pangako o pangarap. Gasgas na yan. Lahat ng mga gusto nyong gawin ay nagagawa or nagawa na po ni Mayor Vico Sotto. So kayo na po ang humusga mga kaparokya. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you and God bless.